Alam nyo ba mga dre na ang kalyeng ito ay saksi sa maraming pangyayari sa kasaysayan ng buhay ng ating paksa sa araw na ito? Sa katunayan ay ipinangalan pa nga ito sa kanya. Huminto muna kami dito sa barangay upang ipagtanong ang bahay ng taong hinahanap namin. Medyo mailap si kuya. Nararamdaman ko na kilalang kilala niya ang taong hinahanap namin. At isa pa ay sa barangay siya mismo nagtatrabaho. Ngunit matipid ang kanyang mga sagot at itinuro lang kami pagawi roon. Mas lalo akong bumilib sa sumunod naming napagtanungan dahil naniguro talaga siya kung sino kami at ano ang aming pakay bago niya kami sinagot. Good morning po. Saan po sila nakatira? Bakit muna? Bakit? May appointment po ako sa kanya. Okay, appointment ka saan ba? Sa YouTube po. YouTube? Rai TV. May interview po. Interview. Kilala ang lugar na ito na balwarte ng mga matatapang. Kaya naman ganoon na lamang kung proteksyonan nila ang isa't isa. At sa lugar din na ito mga dre, kinilala at nirespeto ang taong ating pag-uusapan ngayon. Anak ka ng Pepe. Marami ang nag-aakala sa atin na ang kwento ng binansagang berador ng Nueva Ecija na si Ginoong Henry Cruz alias Pogi ay katang-isip lamang at isinapelikula ni Senador Bong Revilla Jr. Sa kwentuhan namin na ito ng kanyang anak na si Ginoong Zeus Cruz ay malalaman natin ang totoo at tiyak kong mamamangha kayo sa kwento ng buhay ni Henry Cruz alias Pogi. Pero bago yan ay huwag sana nating kalimutan mag-subscribe dito sa Rai TV. Salamat po. Maraming salamat nga pala kay Ginoong Jong Dizon Inarda na siyang tumulong sa amin na makapunta dito. Andre, grabe. Ito mismo yung espada ni alias Pogi. Andre, magandang umaga sa inyong lahat. Hindi na natin patatagalin to, no? Sa layo na ng biyahe natin from Quezon City papunta dito sa Nueva Ecija para makipagkwentuhan tayo kay Sir Zeus, ang anak po ng nag-iisang alias Pogi, si Sir Henry Cruz. Sir, magandang umaga po. Maraming salamat sa papaunlak, sir. Galing dito yun, totoo yun. Actually, excited na ako sa magiging kwentuhan natin. Si Pogi, talagang magulang niya tungong Pampanga. Pampanga. Tatay niya Pampanga, Makabebe. Apo. Makabebe, tapos nakapag-asawa ng taga Nueva Ecija. Na dito sa amin, yung ermat nga niya, yung nanay niya. Kaya tapos dito na nauwi yung tatay niya. Dito na siya isinilang. Iside talaga sa father side niya, Kapampangan. Okay. Pampanga, Okay. Makabebe. Makabebe talaga sila. So sa umpisa ng buhay ni alias Pogi, sa nalalaman niyo, sir, kumusta naman siya nung bata siya? Sabi nila si Pogi malambing na bata, yung mga makadiyos, mga ano talaga, hindi mo isipin na mapupunta siya sa marahas na pamamaraan, no? May mga picture nga siya na ina-upload ako na isipin mo na hindi itsura niya talagang maamo. So yun yung natatandaan niyo sa pagkabata niya. Siyempre ayon sa mga kwento. Mga kapatid niya mismo. Nung medyo nagkakaedad, nagbibinata. Ganun. Nagbibinata, parang medyo pilyo. Ganun lang. Pilyo, Medyo yeah. pilyo. Tapos kasi nung binata siya nga, kasi di ba bata siya naging pulis, 17 years old eh. Apo. Siguro doon na nagsimula yung kanya. Pero hindi niya talaga pangarap maging pulis eh. Ang kanya talaga magsulat eh. No, yung mga comics, mga ganun. Writer talaga siya. Yun ang pangarap niya. Diba, may mga ginawa na siya mga sa comics talaga. Tapos marami na siyang nagawa na naisa pelikula. Naisa pelikula yung mga ginawa niya. Yung Patron. Okay, yun ang kauna-unang ginawa niya sa comics na naisa pelikula. Ang bida si Dante Barona. Pakikiusapan ko na huwag kang lang pakialaman at aking kakako. Huwag mo na rin pakiusapan. Yang katulad mo pinupugutan ng ulo. Dante Barona. Oo, Dante Barona. Hindi niyo ba alam? Hindi po eh. Hindi ba? Actually, sir, hindi ako nag-research ng kung ano man. Para yung malalaman ko ngayon, yung na talagang reaction ko, totoo na natural na reaction. Hindi talaga ako nagre-research. Ano siya napasok sa pagiging pulis? Ikat na 17 years old. Nung araw kasi, di ba sabi nga, pag kung matapang ka, siguro, nung panahon na yun, nakakita na siya ng katapang, kagitigano sa sarili.
Ang gano'n. Kaya kinuha siya no mayor. Mayor, Mayor mismo. siya kasi, naging mayor din yung amain niya. Tapos yung lolo niya, kilala naman sa Pampanga. Yung pamilya. Ako, naging parang pinakaano ng hook nung araw. Ang gano'n. Araw yan. So, nasa dugo pala, sir. Kababayan niya si Juan. Kababayan niya si Urban. Kung naano mo, Urbanito Dizon. Ayun, magkakaano sila. Sila yan. Sila, pero matanda si Urbanito, okay? Pogi. Ang halos ni Urbanito, yung tatay niya. Dahil nung bata si Pogi, yung kwento nila, Apo. nagka-problema si Urbanito dahil nalatak ng Santa Rosa ngayon eh. Di ba? Tsaka ang gumawa ng istorya ng buhay ni Urbanito Dizon, si Pogi rin. Siya rin mismo. Okay. Kaya sa pelikulang Urbanito Dizon, pag napanood mo yung Urbanito Dizon, nandun siya mismo. Mga kababayan mo, tinatalo mo. Bakit? Yung pera ba sa ibang lugar at pera sa Santa Rosa nagkaiba pa? Tsaka hindi naman sa inyo yung mga sasakyan kinaharap namin Talaga? Oo, siya mismo, si Alice Pogi, nando, Urbanito Dizon. Ayan. Oo. Nagugulat ako sa mga revelation, ha? Oh, hindi mo alam yung mga ganon. Ko nga. Yung patron na yan, ayan. Tapos Agila sa Gubat. Siya na rin ang gumawa nun. Shooting sila sa Pating Bicol. So, artista rin siya. Writer. Gumaganap din siya. Gumaganap din. Tapos hanggang sa maging director na siya. Tapos nung nung mamamatay na siya, ang huling script, napanood mo yung Berador? Opo. Yung kay Rudy Fernandez. Yes. Tsaka yung Iukot mo sa Bala. Opo. Bong Senator Bong. Yes. Yun yung huling niya. Ginawa. Huling istorya na ginawa niya. Sa kanya yung Berador. Sa kanya. Tapos inano nung kapatid na niya. Pinapatuloy. Tinuloy na. Pag gumawa siya ng mga ganun, mga istorya nga hinahango sa nangyayari sa buhay niya. Okay. Lalo yung patron. Opo. Di ba may expression siyang anak ng teteng? Opo. Doon kauna-unahang ginamit yung anak ng teteng. Hindi na po uulit. Pasalamat ka, anak ka ng teteng. Sa patron. Hindi mo napanood sa... Hindi ko pa napapanood yung patron, sir. Hindi pa. Honestly, hindi pa. Hindi pa. Hindi pa Yung po. kay Dante Barona. Tatanong ko lang, bakit siya binansag ang Berador ng Nueva Ecija? Dahil yung Berador kasi, iba kasi Berador sa Tirador eh. Ibang term ba tawag doon? Ibang Terminology. iba yung Tirador kasi parang magnanakaw ka mga ganun. Tama. Yung Berador, parang berdugo. Mapatay siya, ganun. Pero ang mga tinutumba niya, Talagang masamang tao, mga magnanakaw, rapist, ganyan. Dito may pinarada siya diyan, mga naka-brief, mga ganun. Pag nakahuli magnanakaw 'yon. Opo. Dati kasi yung lugar namin probinsya talaga eh. Maraming puno, maraming kuan. Opo. Malalaking puno diyan. Tinatali niya doon 'yon. Yung huling kasi 8 taon na kami nung nawala siya. Yung huling yung natatandaan ko kasi may taas ng bahay namin eh. Nandoon kami. Taas kami magkakapatid. Tapos yung stepmother na namin yun eh. Kasi patay na yung mami namin yun eh. Opo. Ngayon may hold-upper. Ayun, parang ka ba ito? Hold-up. Opo. Tapos nangarnap. Yes. Yun, mangarnap. Ngayon dito nasadsad. Nasa Sa ibang lugar to, Oo, ibang lugar. Opo. Ngayon, dito naghambulan. Dito nasadsad sa gawin niya. Yun, parang itinawag sa kanya, ganun. Opo. Na dito tumakbo yung one. Sakto yung na-flat yung jeep. Jeep yung kinarnap eh. Opo. Diyan sa party na yun nila sa highway dyan na kuha yung tao. Ako niya natatakbo. Tatakbo pa eh. Sabi tumalon sa jeep. Tatakbo binaril ni Pogi sa hita. Nakuha nila. Hindi na lang ngayon dyan dito. Sa lugar namin na to. Hindi pa ganyan. Dati parang gubat pa yun eh. Yes. Ala pang mga bahayan dyan. Tapos bukid. Tinamaan sa hita. Yung tao dinala nila dyan. Yung nila. Tapos nakahiga. Yung tao. Opo. Tapos nakalabas na yung mga tao dito kasi probinsya nga, di ba? Nakahingi tao doon. Nabuhay kasi sa hita lang naman eh. Ganun. Tapos nakalabas yung mga tao dito na huwag nyo ikang tutularan to. Yung tao na to. Tapos kami nasa taas, nakatingin kami. Nakita niyo Oo, siyempre. Nandun, makasilip kami, tapos nakapigil yung mga tao. yung nasa movie, sir, na yung nagnakaw ng kalabaw. Ay, totoong nangyayari talaga yun. Totoong nangyayari yun. Tapos pinarada niya. Patay? Tsak na may huli na naman kriminal si Pogi. Sa mga nangyayari na yan, sir, syempre, yung sobrang kinapakutan, nirespeto siya dito sa lugar. Tama ba? Hindi naman takot, respeto. Kasi maraming matapang dito eh. San Mariano kasi, sa buong Santa Rosa, San Mariano. Pinakakilala sa lahat. Nandito lahat. Si Pogi dito rin sa San Mariano na to. Ganun. Sa palagay niyo ba, sir, yung respeto ng tao dahil yun dun sa gawain niya na siyempre, sinusumpo niya yung masasama. Sa pamamaraan niya. Sa tingin ko doon.
May respeto, may nagagalit kasi may nasasagasaan siya. Tulad nun, di man siya pag-iinteresan kung walang galit sa kanya, wala siyang nasagasaan, di ba? Gustahin ko naman yung naging anak niya, kapatid niyo, na kasama sa pelikula si Paris. Kamakailan lang, July 31. July 31 pumanaw. Ano po nangyari sa kanya, sir? Heart failure yung kanya. Iniindan na niya yung kanya, yung bang sa dibdib, tsaka sa lalamunan. Tapos, laging masakit yung ulo, nahihilo. Nahihilo siya ganun. Tapos nung kinabukasan, papacheck up siya. Nung ginigising siya, hindi na nakuan. Siya si Henry. Kaibigan ko. Ikaw pala si Paris. Pwede niyo bang kwento sa amin yung nawala si Pogi? Ilang taon po ba siya nung nawala siya? 41 siya. 1949 siya, tapos 1990 siya na namatay eh. April 30 birthday niya. Piyesta na San Mariano. Piyesta mismo tapos yung... Ina na sa birthday niya yun. Sinabay. Kasi ang piyesta talaga dito, March ata o March, parang gano'n. Kaanin natin masyadong makuha yung pag hinalukoy natin istorya ng buhay ni Pogi masyadong malalim. Ganun pala. Kumbaga maraming misteryo. Tapos yung piyesta nga dito, napunta sa birthday niya. Isa na ba sa birthday niya? Yung naging April 30 yung dito. Dahil pesa ng patron patron. Kaya ginawa niya sa pelikulang Patron din eh. Konektado pala yun. So lahat ng ng sinusulat niya, parang galing din sa experience niya. Ganoon. Tapos kaya siya natanggal sa pulis din. Awol siya. Paano ba nangyari? Siyempre sobrang matapang siya. Makakuha niya nakakaanuhan niya yung nagka-problema sila ng provincial commander. Provincial commander, parang PD. Ganun araw. Tinatapon siya sa bungabon. Kasi masyado nga siya matapang, maras eh. Kaya pag napanood mo yung Patron yun eh. Tinatapon siya sa... At doon mo ikabusin yung tapang mo sa mga kapwa mo matatapang doon. Di ba sabi ni... Pero si Pogi rin mismo yun nandun sa Patron. Yung ka-eksena ni Dante Barona. Siya mismo din yun. Dahil sa tapang mo, Guerrero, gumugulo tong sakramento. Ngayon, kung sobra ka na sa tapang talaga, doon ka sa bungabon. Gamitin mo. Ubusin mo ang tapang mo sa kapwa mong matatapang doon. I cannot report to bungabon, sir. Then file your form of resignation. If not, I will charge you a wall. At ipa-aresto kita. Understand? Yes, sir. Hindi ko alam yun, sir. Siya mismo. Siya pala yun? Yung pulis na mataba. Opo. Siya mismo yun. Ayan siya pala yun. Tapos... I'm sure panonoorin na rin yung tapos yung Urbanito Dizon, iba naman yung tsura niya, may bigote siya na kuhan. Di ba? Iba-ibang yung mukha ni Henry kasi. Iba-iba. May maamo, may mabagsik, may kuhan. Yung sila ni Bong Revilla, iba eh. Mabagsik yun eh. Doon sa Patron, para siyang komedyante. Ngayon, anong sabi niya? Nag-aul na lang siya. Ayaw niya. Kasi hindi naman niya ikakalaban nga ng may mga NPA. Kasi isa sila ng adhikain ba tawag doon. Doon niya itinuloy yung pagsusulat. Sa ginawa na niya yung sa comics. Tapos pelikula yung Patron, Urbanito Dizon, mga Agila sa Gubat. Tapos yung kay Rudy Fernandez nga, yung Berador, tsaka Ikot Mo sa Bala. Yun yung script na dati pag meeting nila Rudy Fernandez yun eh, numa-ambush siya. Parang pelikula talaga yung buhay niya eh. Kasi nung gabi na yon, hindi man talaga ako nag-aalaga niyan, si Paris eh. Nakalin po? Yung medalyon na yun eh. Ito. Ayan. Ano pong kwento nitong medalyon? Si Pogi kasi mahilig din sa mga agimat yun eh. Yes. Meron pa siya isang medalyon dati. Kung tawagin nila San Miguel. Malaki. Malaking gano'n na sabi nila, ng mga amain ko, mga na yun daw parang kailangan bubuwisan ng buhay. Alay. Yung parang gaganunan. Okay. So ito yung huling kwan niya na binigay niya kay Paris. Pinamana niya kay Paris. Nang bago siya lumuwas. May kasama 500 to. Kaso nagastos na ni Paris yung araw. Bigay bago lumuwas. Okay. Pangarap sa amin nila dati. Usap kami eh. Opo. Pag katapos daw niya mag-meeting, dito sa yun, kila Rudy Fernandez nga, Opo. sa Manila na ika tayo titira. Sabi niya gano'n. Sabi niya. Doon na ika tayo. Sabi pa, bibili daw kami tigil-tigil sa kotse. Gano'n, kasi nga, na siya. Tapos, ayaw na niya ng marahas na buhay nga. Okay. So dumating sa point na, sir, parang
Ayoko na ng ganito, magbabago na ako. O, yung talagang linya niya, yung pangarap niya. Gusto niya yung eto na lang ako. Oo, Straight na ganun. ako. O, din na. Tapos, Dumating pala sa point na gano'n. oo, ganon. Tapos, mga ilang taon lang, mag-umpis siya doon nakakita ng pagkakataon yung mga kalaban niya. Mga nasa kasama niya. Na malamig na siya, na ala na siyang, kumbaga, ibang ala na siya, hindi na nagdadala ng baril, hindi na, doon na siya napagplanuhan ng maganda. Paano pong saan siya? Ambush dito di sa likod Yung kasi daan yan, nakapangalan sa Enrique Santos Cruz yan Pinangalan sa kanya kasi diyan siya na-ambush. Yung kalye na to, sir? Yeah, yung kanto na yan. Opo. Mismo sa dulo na yon, doon siya inambush. Tinambangan. Sa may kanto? Sa kanto mismo. Opo. Doon siya may kasama siyang isa na kumpare niya na sasabay lumuwas. Nakasasakyan po ba? Hindi, naglalakad sila. Okay. Sasakay siya ng baliwag. Opo. Baliwag. Ngayon, nung pumara na sila ng baliwag, papahinto yung baliwag, sabi ng mga nakakita, kinat yung baliwag. Parang kinat, ito. oo. Pero kinat, nakasakay na sila, hindi pa? Hindi pa. Okay po. Kinat na gano'n. Tapos, doon na sila inambush. Binatan. Marami sila, sir. Tapos, dalawa na sila magkasama. Yung umamo sa kanya. Yung tumungkol. Oo. Marami. Oo. Na ang kundi parang dalawang sasakyan dahil may nakaabang pang isa. Sa likod Bali, Tapos, unang nadali doon, sabi nung yung kumpare niya, kasi yun yung pumara ng baliwag Opo. Yung una, yun ang nabagsak agad. Tapos, nung nakita niya, galit siya. Parang, kasi may nagsusugan ng kalabaw doon Galit daw si Pogi, pinagmumura yung yung mga mamas, binanat din siya. Pero siya talaga target. Pero nakapag-anon pa siya, Kaya nga kung may baril daw si Pogi, Oo. puntay matapang talaga kasi Sa halip na tumakbo siya, galit siya dun sa, parang susugurin pa niya na, niya, gano'n. Imbis na tumakbo siya, Oo. para sa buhay niya. Para sa buhay niya. Kasi bagsak na yung kumpare niya, una. Nasaan po kayo nun, sir? Nanggagamba, panahon ng gagamba nun Sa uso. dulo, sa barangay. Ilan taon na po ba kayo, sir? 8. Ay, nung Ngayon po. 43. Okay. 43. So, mga 90s nga. Oo, gano'n. Nanggagamba naman kami nun. Kaya nung papauwi kami, lahat ng dadaan, maraming tao nakalabas. Yung daddy nyo binaril. Gano'n. Kaya habang daan, naglalakad kaming magkapatid, mga kabataan. Kasama niyo yung mga kapatid Si Paris. Kami dalawa, tsaka yung mga kabarkada namin ng bata. Kaya bumano, biyak na kami nun. Hindi na namin inabutan doon. So, kasi tinakbo pa sa ospital. Tapos, nung abutan nila si Pogi ron, may buhay pa na parang siya, may gustong sabihin na alam naman na lumalabas sa kasi may tama rin dito Pag yung tama niya, pababa Tama sa ulo. Sa ganire. Mahaba ba ginamit siya? Haba Tapos, ang tama niya, maliliit hindi, pero sa likod pala. Sa likod? Hindi, yung tagus niya. Maliit sa harap. Tapos yung tagus pala ng mga mas malaki. So after nung pangyayari na yun, kumusta ang lugar ninyo? Tahimik. Para bang, basta natandaan ko lang, laging maraming tao nun. Kasi patay nga siya, di ba? Laging maraming tao. Tapos piglibing, halos talagang marami. Kasi maraming nagmamahal sa kanya. Marami siyang natulong. Para kasing yung Robin Hood din yan ganun Kaya nga kami buhay namin pangkaraniwan lang. Ganun niya. Pero marami siyang marami siyang natutulungan Kumbaga, lalo may mga paweting dyan, may mga nag-aano sa kanya yun Pero ang ginagawa niya, binibigay din niya, tinutulong lang din niya. Sa tao? Kaya nga may isang tao siya noon na kumbaga parang pinakabagman niya, si Kuya Ben, na patay na. Yun, dadating sa kanya yung pera, pogi ka, pagtabi ka natin mga anak mo, pag ka natin sa bangko. Hindi ka, marami pa tayong dadating yan. Kasi nga, makonektado siya Para makabola ng wedding dito ng araw, papasabi mo na kay Pogi. Ganun ng araw. Tapos bago uso mga tuba-tubada, mga raid-raid dun Bago nila pasukin yan, dadaan mo na sila kay Pogi. Hindi nila uban patigil. Ganun. Iba yung, ganun ang dati kanya. Pero kung iisipin mo, hindi pa siya ganun katanda. Hindi. Bata pa, pero kinikilala talaga siya. Oo, kinikilala, nire-respeto. Pero may maraming siga dito na mas matanda sa kanya. Maraming matapang dito. Ito sir, tatanong ko lang dumating ba sa point ng buhay ng sigang si alias Pogi na nakatunggali niya yung mga siga dito? Hindi.
Kasi halos yung mga kumpare niya. Kasi bata pa lang siya. Isa pa, yung kanya. Di ba sa pelikula ng si Teng Teng? Si Teng Teng, hindi siya normal na tao talaga yun. Si Leo Martinez. Okay. Di ba para siyang, para siyang hindi siya normal na. Si Teng Teng, talagang totoong tao na, normal. Talaga. Kumpare niya. Okay. Na tirador din. Mas matanda sa kanya yon. Ang nakasabayan pa nun si Urbanito Dizon. Okay. Pero tag dito lang din yun sa kapitbahay namin. Tapos nung si Pogi na nga, ang sumibol na, nakasama pa niya si Pogi. Naging kumpare pa niya. Ninong ni Paris. Yung Teng Teng. Yung Teng Teng. Okay, so pero yung Teng Teng, ito kay Dara ni na Urbanito to. Ni Urbanito yan. Kay Dara ng tatay ni Pogi. Okay. Yeah. Yan yung isa sa mga siga na sinasabi ko na hindi naman yan naging nakaaway. Hindi. Lahat ng dito. Kasi halos dito kasi sa San Mariano, halos iisang tiyan. Okay. Kasi Pogi nga, magalang, mabait mga Yun ang mga ganda, no? Kahit yung mga siga, talagang respeto siya. Respetado siya. Ganun siya. Hindi siya yung ngunit siga kaya makipagdaigan ka, di ba? Makipagkumpetensya ka, hindi. Yun, nirerespeto niya yung mga na yun. Nirerespeto niya, at the same time siya. Nirerespeto niya. Kaya kung kaya niya protection, pinoprotection din niya. Ganun siya. Sir, kayo sir, yung bilang anak ni Alias Pogi, proud ba kayo? Siyempre naman. Lalo na't yung bang lalo marami nagkakaroon ng interest sa buhay niya. Minsan nga gusto namin ba't tahimik na lang ako, pero hindi mo maiwasan, may magtatanong sa'yo. Tapos magchat. Tapos yung iba pa, akala nila si Pogi lang. Kumbaga parang katang-isip. Maraming maling akala na si Alias Pogi ay totoong tao na hindi siya kwento lang. Hindi siya pelikula lang, totoo po 'yun. Tsaka lahat ng nakakasalamuha ko, sa harapan, pag yung mga nakasama ni Pogi, may kanya-kanya silang kwento. May kanya-kanya silang karanasan. Hindi ko na nakakaharap pa yung mga galit sa kanya. Siyempre. yung mga galit sa kanya. Hindi mo sigurado magsasalita ng hindi maganda yun. Buti na lang sir. Yung puro good. Puro good naman. Pero siyempre bilang anak, proud ka. Oo, siyempre. Dapat hindi mo na makilala yan, di ba? Kumbaga parang sila yun eh. Sila Bernardo Carpio, di ba? Di ba siya naging alamat na? Parang ganun siguro si Pogi. Baka magsasalin lahi na hanggang sa susunod pang henerasyon. Alamat na. Basta Nueva Ecija, si Pogi. Yun talaga yung una mong Totoo yan. Pag sinabi mong Nueva Ecija, nasa isip mo si Pogi agad. Alias Pogi. Bakit siya sir? Binasagang Alias Pogi. Kasi Pogi. Ako naman hindi man ako masyado napupugihan sa mas gwapo ako sa kanya kung totoo. Siguro yung tao bang? Yeah, kasi alam ko kasi. Yan, kwento. Yung parang kapatid niyang babae nagbansag sa kanyang Pogi ganun kasi parang meron silang bayaw ata na hindi naman kapugian. Parang harutan nung bang binabata sila. Ibinasag ang pangalan nila Pogi. Parang hindi kanya. Okay, hanggang sa naging si Pogi na. Parang gano'n. Ewan mo, baka nagkakatuwa. Parang gano'n, umpisa pala sa biruan. Parang yung namatay na rin kapatid niya yun parang yun yung nagbasag sa kanya talaga. Na Pogi. Siguro, magkakalose sila nun. Saan ba siya nilibing, sir? Dito sa Old Cemetery Tapos inilipat na nga namin siya dun sa Solidad lang. Malapit lang din. Malapit lang din. Magkasama sila kumbaga sa isang subdivision. Magka-subdivision sila ni Paris. Isa lang. Kumusta si Kuya yung si Paris, sir? Paris, pwedeng mabait, pwedeng hindi. Ganun man tayo. Lahat naman tayo, di ba? Lahat tayo. Alam perfecto sa atin. Pero para sa akin, bilang kapatid, balanse. Pagtingin yung yung pagkakakilala ko sa kanya. Kuha ko na sa kanya. Gusto niya bang ako, lalo ako. Gusto niya lagi akong masaya. Yun ang walang niya nung magkasama kami. Basta huli niya kung kuwari pagka alam niyang mainit ang ulo ko o may problema ako, alam niya kung paano niya akong susundutin. Alam niya kung paano gagawin. Tiyempo niya yun. Tiyempo. Tsaka komedyante yun Alam niya, komedyante yun. Pero yun ang matapang sa lalo't nasa katwiran. Namanan niyo yung katapangan ng father ninyo. Matapang siya. Sa rin, basta nasa katwiran din naman. Pero marunong magpakumbaba.
Pag-alam namang mali at yun, doon nga lang, July 31 yan, binawian na siya ng Ilang taon siya, sir? 45. Bata pa. Bata pa silang magdaddy. Dahil si Pogi 41, siya 45. Pasensya na, magkikialam na ako. Sasamantalin ko na yung pagkakataon kasi syempre bihira to eh. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na mahawakan ng legendary na katana. Katana. Kasi pag samurai tao yun di ba? Tao yun. Yung katana ang tawag dito. So anong kwento dito, sir? Na may ibabahagi nyo sa amin. Ang talas po, oh. Ito talaga yung legit na gamit niya, sir. Talaga. May suksukan yan. Apo. Kaso nga, nung sa katagalan na, siyempre naisusok-sok na siguro, may dugo, may gano'n, di ba? Okay. May dugo. Nung hugutin, nagato na siya. Ang nangangalaga na to, kasi ano pa kami yung kapatid niya isa, Tatay Ito, naging ABC captain dito sa Santa Rosa. Sir, saan galing ito? Binigay ba sa kanya to? Binili niya? Parang bigay sa kanya yun Dati may ano pa meron pa siya dati Rambo Di ba yung Rambo dati nung araw, ganun Parang bayoneta. Parang bayoneta. Napanood pala natin sa pelikula, talagang merong katana si Pogi. Sa baril naman, may mga baril siya, kaso pag nagkakaroon siya sa mga kaibigan, mabait sa kaibigan siya, pag nagustuhan ng kaibigan niya, sabi inaano ng mga binibigay niya. Siyempre marami siyang baril, sir. May mga naiwan ba siyang mga baril? Ala na, kasi nga binibigay niya, tapos yung huling ang, di ba, gusto na niya sa, ayaw na niyang magbaril. Pinamigay niya na, okay. Mga kapatid niya, ayaw na niyang pagbarilin. Nawala si Pogi. Nagkaroon ba kayo ng pangamba noon na baka balikan kayo ng mga nasagasaan? Sa akin kasi, hindi ko pa naramdaman nung panahon na yun Dahil bata pa kami Yung wala pa kayo. Wala pa ang isip sa pagganti-ganti ng mga babalik ka. Kung may dadamay kami, gano'n. Wala pa sa isip namin Hindi namin yun Ito, sir, ano po itong cross na to? Si Pogi kasi bago na siya maano rin kasi, religyoso din kasi yan Ayun. Hindi alam ng tao, religyoso po si Pogi. Seryoso yan. Kaya di ba sa mga meron siya pinitensya. Nag-ano siya dito siya nagsimula ng dito ibang alam mo magpipinay siya ng panata niya yun Yung cross na to, ito yung binubuhat niya. Dati malaki yan. Malaki yan kasi kasi malaki yan dati Ngayon hindi tsaka bukod sa naibaw niya malaki. Talaga yung malaki talaga cross. Pero ito yung original na cross. Niya. Okay. Yun ang kanya ngayon nung tapos na ipanata niya, pinalitan na niya. Tapos dinikit niya diyan sa dingding nung kwarto. Yan ang original na kwarto. Yan na lang natitira sa kanya. Ito yung original na kwarto niya. Ayan, ni Alice Pogi, yan na lang Okay. Yan, dinikit niya diyan. Tapos nilagay niya yung mga Latin na paano diyan Yan yung pinapasan niya. Parang may pala parang may agimat si Parang gano'n, Actually, yun ang naririnig ko, sir. Ako kasi hindi naman ako taliwas sa ganung paniniwala. Hindi naman masamang maniwala. Kagaya ni di ba? Nardong Putik, di ba? Meron din. Everton din yun. Marami sila. Ediset na yun. Di ba nung araw na pinipelikula ni Ramon Revilla. Ganun pala ang pagkatao mga dire ni alias Pogi. At least kahit paano nabigyan tayo ng konting kwento ni sir. Huling kumpanya, dapat ni David Balondo. Kaso sa dulo siya, di ba nagtago si Bamber Moran? Siya yung pinuntahan sa Kabanatuan, pelikula. Si Bamber Moran, ang nilapitan niya dyan, Shelley Cruz sa Kabanatuan. Parang konektado pa rin sa totoong buhay. Kasi kumbaga kilala kaya sila Ramon Revilla, sila personal na kakilala si Mahirap na tayo masundan dito ni Balondo. Baluarte ko itong papasukin niya, pare. Pag pumasok siya, patay siya. Nung araw, yung artista dito, kumbaga talagang going straight na siya talagang palisaw-lisaw niya dito yung artista. Si Paquito Diaz, dito na tutulog dito yon. Pag nasushooting sila sa Patron. Naging tropa niya rin? Kasi sa Patron di ba si Paquito Diaz ang kontrabida ni Dante Barona doon. Tapos di ba ron may siya sundalo. Iniba lang yung kanya, pero di ba nung araw kasi, kinuha nga siya ng sundalo. Tapos sa Bulacan, nahinto siya sa checkpoint, inilagay siya dun sa checkpoint, iniwanan siya ng mga sundalo ron. Hindi niya alam na yung official nung checkpoint dun kilala si Pogi. Sige ka, iwanan niyo eka sa amin yan, malaki eka atraso sa amin yan. Yan pa eka sa Hendricus eka. Hindi alam ng mga sundalo na kasangga ni Pogi yung Nadiligtas si Pogi. Matindi yung connection niya. Ganun ka si Pogi.
sobrang napabilib ako sa na yung connection niya sa ganong edad niya. Oo, Matindi. tingnan mo. Edad ako din, yan yung iniisip ko. Di ba? Ba't edad ka ako ni daddy? Ganun 30 na plus? niya, oo. Tsaka yung mga karanasan niya, totoo talaga. Oo, totoo. Totoo. Hindi yung gawa-gawa lang na, talagang may patunay na nangyayari. Kaya nga karapat dapat lang talaga na isa pelikula, malaman ng tao yung naging buhay niya. Kasi hindi lang naman siya, meron kang aral na mapupulot eh. Sobrang dami mong aral na mapupulot sa pelikula, sa buhay ni Pogi. Basta gumawa siya ng istorya, hinahango niya sa totoong pangyayari. Totoong pangyayari, nangyayari sa kumpare niya, totoong pangyayari sa buhay. Itong experience niya. Lalo yung si Tito Nerdy. Apo. Ayun, Napagtanungan ko po? Yun mismo napagtanong mo kanina. Oo. Yung ni Bong Alam talaga. niyo, napabilib ako kay tito niya, yung napagtanungan ko kanina, mapapansin niyo dun sa intro. Sabi ko, sir, saan po mahanap si Sir Sios? Bakit? Saan po ba siya? Sabi ko. Bakit nga muna? Sabi ko, sigurista si Sir ah. Tapos syempre, doon pa lang sa part na yon, sinabi ko, sir, interview po ito para sa may usapan na po kami, may appointment. Ganun ba? Ayun siya oh. Nanahimik kayo. Isa ba yun sa dahilan na umiiwas na kayo sa gulo? Kasi kilala si Pogi. Sino? Kumbaga naging low profile lang kayo, no? Low profile naman kami kahit pa normal naman yan. Kumbaga tao lang din sa atin kasi tao lang din man kumbaga tao lang nagpapaangat sa atin. Tao lang nagpapasikat sa atin, no. Dahil sa kwento, meron man tao na nagpapasikat sa sarili nila. Nagpapakilala, gusto makilala sa sarili nila. Tayo hindi naman eh. Iba mismo yung tao naman eh. Siguro yung mga yung mahanga kay Pogi, yung mga rumirespeto, yun yung mismo nagpaano sa pangalan niya. Pero sa sarili niya, hindi niya ibang makilala ng sikat na sikat, hindi naman eh. Pero natatandaan ko, laging kinakwento ng mga amayin ko, si Pogi, tsaka yung mga amayin ko, tsaka ng tita ko, ang sinasabi nga ni Pogi nung araw, yung Henry Cruzega, sabi nga doon ni Pogi, now anime ka, soon a legend. Yung Henry Cruz. Yun nga, parang yun nga. Magaling siya, nagagamot pa nga ng laso yun eh. Mahilig sa mga akibat kasi yun eh, si Pogi eh. Di ba nung araw kasi, pag may matatanda, di ba nung araw usong-uso yung mga ganun? Ilang respeto din sa inyo, sa pamilya nyo, at saka sa kwento ni alias Pogi. Gusto ko, ma-preserve natin yung legacy niya. At saka ito, I'm sure mapapanood nila hanggang sa susunod na henerasyon. Makakatulong din tayo kay Senador Bong. Senador Bong Revilla, shoutout po. Ituloy po yung alias Pogi 4. Baka kailangan nyo ng guns na dito. Sabi na, good. Kontrabida. Kahit kontrabida na lang. Sir, maraming salamat po sa pagkakataon. Thank you very much. Thank you po. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.